So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pahiya po ngayon itong mga nanggugulo, itong mga destabilizer dito po sa mga statement ni Romeo Browner at saka ni Melencio Nartates na hindi daw po sila sasali dito sa mga kaguluhan na gusto mangyari ng mga retarded AFP. Retarded AFP pala. Okay, so pahiya talaga sila dito, no? So good job nga po pala dito kay Romeo Browner at saka kay Melencio Nartates. Okay. Kahit sila nga po ngayon ay kinukuyog ng mga bobong mga DDS ngayon. So ito, base ito sa isang article, no? Sabi dito, Philippine military reaffirms loyalty to Constitution ahead of mass rallies. Oo. So military statement comes ahead of 3-day mass rallies set to begin from Sunday. So, kasi mga kababayan, no, para makuha natin yung konteksto nito, no? Ang inaasahan po kasi ng mga retarded AFP po na yan, na gusto nga pong tanggalin si PBBM bilang presidente at ipalit si Sara, na susuportahan daw po sila ng pulis at saka ng mga sundalo para po magtagumpay ang kanilang pinaglalaban na katangahan. So, kinatkagan sila dito ni Romeo Browner na hindi pwede. Hindi kami sasali dyan, no? So sabi dito, no, civilian leadership as rumors of destabilization circulate ahead of 2 major public rallies in Metro Manila. So ito na nga po yung sa Luneta at saka yung sa EDSA. Okay. So, Army Commanding General Antonio Navarrete in a statement said that the military fully supports the unity and respect for civilian leadership according to the local media outlet ABS-CBN. Okay? As unfounded speculation continues to circulate, we fully support and adhere the armed forces of the Philippines' commitment to integrity, unity, and respect for civilian authority, sabi nga po ni Navarrete. So bukod nga po dyan kay General Navarrete, may video rin pong nilabas dito si Romeo Browner. Okay, so ito na yung sagot dito ha. Kasi tandaan nyo ha, ang dami pong panawagan na, Armed Forces of the Philippines, PNP, tulungan nyo kami. Pabagsakin natin ng gobyerno. Ito ay constitutional, o di ba tanga din no? Lalo na si Calbong Celis. Gago yan so ito yung video ni Romeo Browner, no? Panoorin natin to. Itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga ulit. Yan, para maganda. Sige. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. At ginawa po namin ito. So for this November 16, 17, and 18, ang AFP po ay nakahanda na sumuporta sa ating Philippine National Police so that mapanatili natin yung kapayapaan at the peace and order. O, pahiya! Dalong-dalo na yung mga retarded AFP na yan na sila pokis. Pati si Magalong, isa pa yan, isama nyo pa yan. Marami yan Mga dati din pong appointee ni Digong yung mga yan, yung mga sumusuporta po ngayon para pabagsakin yung gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Mga appointee din po ni Digong yung mga yan. Oo. So bukod nga po dyan kay Romeo Browner, pati rin po itong si Melencio Nartates, nagsalita na rin po ito. So ito ito yung video niya kanina. Hindi, isang araw pa pala to. Yeah. Ano ba yun? Ito. Humarap sa media kanina si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Tinanong siya kung merong mga aktibo at retiradong miyembro ng kapulisan at militar na humihikayat sa kanyang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Sa akin, wala pa namang kumakausap, as well as my staff, as well as the commanders, and even the regional directors. Pagka meron, and then maybe pwede ko silang kausapin not to do it.
Siya na mismo. Di ba? Yan nasabi, no? O, kapag may kumausap daw po sa kanya na mga retired AFP, retired AFP na sumali po sa kudeta, pakusapin daw po ni Nartates para huwag na po gawin ito. So, hindi rin po siya sumusuporta. No? Alam niyo kasi mga kababayan, no? Yung mga sundalo po ngayon natin, at saka mga polis po natin, mga professional na po ngayon yan. No, with due respect po sa mga veterans po natin, no? Na ibang-iba po kasi yung noon sa dati. Kasi dati po talaga, kawawa po talaga ang mga polis. Ang liit ng sweldo. Kawawa din po ang mga sundalo dati. Di ba, naalala nyo, di ba? Yung kinukurakot pa dati ni Gloria. Yung pati yung mga boots ng mga sundalo, ninanakaw pa yung pera pambili ng mga boots ng mga sundalo. No, grabe talaga dati. Pero ngayon po kasi talagang talagang sagana po talaga yung mga sundalo natin ngayon. So, sa tingin nyo ba, kaya bang sakripisyo ng mga kasundaluhan natin at saka yung mga kapulisan natin, yung mga benepisyo na natatanggap nila ngayon sa gobyernong ito para po sirain? Di ba, ang administrasyon po na to, parang ang labo ata. Parang hindi po ito gagawin ng isang matinong tao na ang ganda-ganda na nga ng serbisyo ng gobyerno na binibigay sa akin, sisirain ko pa. Diba? Bubo rin talaga itong mga to no? So, continue natin. Mismo ang nagsabi to put a stop of corruption, especially flooding that caused the flooding here in Metro Manila and nearby provinces. And even sa lahat, I don't see any basis para patalsikin. Actually, the loyalty check with or without orders for loyalty check, ginagawa natin yan. Kaya nga sinasabi natin the state of moral of the Philippine National Police. Diba? So ngayon, ano bang gusto ko sabihin dito? Mga kababayan po kasi, ito lang in my own opinion, sumusobra na rin po kasi talaga itong mga retired AFP po na to. Retired AFP, sorry. Kasi parang mga retired kasi, no? Sumusobra na rin kasi sila eh. Kasi parang ito may gusto kong pakita sa inyo dito eh. So, wag kasi nilang ina-underestimate itong mga taong ito na parang din nila pinapatulan. Dapat na po kasi mga streetways, no? Ito na po yung panahon para patulan na po yung mga hayop na yan. Di ba? Kasuhan, imbestigahan, tanggalan ng pensyon. Ibig na makatulong po, pabigat na nga po sa bayan natin. Parang ito, isang example nito, no? Okay. So, AFP confirms probe on government execs and ex-generals. So, ngayon, ito nabalita na to nung 5 days ago pa, no, na itong si Romeo Browner nga po, no, plano na imbestigahan na nga itong mga ex-generals po na to, itong mga ex-PNP tsaka AFP, para po na sa ginagawa nilang destabilization. So, Armed Forces of the Philippines, Romeo Browner confirmed yesterday that the AFP intelligence community is looking into reports on the supposed involvement of several government officials and retired military officers in destabilization plot. Di ba? Pero nakakatawa kasi dito, no? Sabi dito, it's not alarming as far as we are concerned. These are peaceful rallies. That is what the organizers promised. So, ganon. So, parang sinasabi ngayon dito, no, na, hindi, peaceful rally naman yan, kaya dito concerned. Yun nga lang, afterwards nga po, nung natapos yung rally, ito na. No? Mayroon silang napansin ngayon, especially po yun sa EDSA. Foreign-funded destabilization is an act of treachery. Palas, sabi ng Palas. So ngayon, napansin po ngayon ng AFP natin na yung rally po na nangyari sa EDSA, grande. Diba? May pagkain na, maraming pagkain, ang daming tao, may mga bayaran na nangyari, tapos masyadong madami mga tarpaulins. So malaki po yung chance na ito pa yung funded by foreign country, na which is bawal po yun. Bawal yun. Yung mga foreigner nga mga kababayan, bawal mag-rally sa Pilipinas. Mag-contribute pa kaya? Mag-sponsor pa kaya ng isang malaki ang rally? At syempre, alam naman po natin, no, na ang suspect nga dito, China. Kasi tandaan natin, China is pro-Duterte. So ngayon, yung sinasabi nga po ni Romeo Browner nung una na, wala yan, nagra-rally lang naman sila eh. So itong peaceful rally. Eventually, nakita nga nila na, teka lang,
Bakit parang funded by China ata ito. So, yun yung sinasabi natin. Huwag nilang ina-underestimate itong mga hayop na to. Kasi iba po talaga intention ng mga tarantadong yan. Parang ito, yung sinabi ni Romeo Pokis. Romeo pa pangalan doon. Si Pokis, no? Yung ex-retarded general ata to. No? Saan ba yun? Ito. Tinan nyo to, ha. Ito nangyari ito ng rally. Oo. Yan. Tinan nyo, ha. General Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief, Philippine National Police. O, diba? Yan, napanawagan nila, no? So, kaya makapalang mukha nito ni Pokis, pinapabayaan kasi. Actually, sedition na itong ginagawa niya eh. Hindi, wala lang yan, nagrarally lang sila. Ano na to? Funded by China, rebellion, sedition na nga itong ginagawa ni Pokis eh. At sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin ng ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat. Commander-in-Chief, si Presidente Bongbong Marcos yun, ha? Dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan. Ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating Presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa ating isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Diba? Actually, to si Pocas, gago rin to eh, no? O kung may ebidensya pala magnanakaw yung Presidente, dalhin mo sa ICI, dalhin mo sa Ombudsman, doon mo ipakita ebidensya mo, dami mo palang alam eh. Buti ka pa nga, alam mong may pagnanakaw na ginawa yung Presidente, alam mo pala eh. O, ilabas mo ebidensya mo. Failan mo ng kaso. Hindi yung utoy mo pa si Browner tsaka si Nartates. O saan yung point natin mga kababayan? Di ba? Medyo matagal na pong panahon na ini-spoil po kasi at pinapabayaan itong mga hayop na to. Kaya namimihasa. So ngayon, dito, good job dito si AFP General Browner na imbestigahan na nga po sila. Pero ang point na natin, no, huwag nilang ina-underestimate itong mga to. Lalong-lalo na ngayon, no, na nakita na nga po nila na meron palang link itong mga hayop na to na sila pala ay funded by China. So, mas lalong concerning po talaga yun. O, diba? So, yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masasabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Romeo Browner at saka ni Nartates. No, actually, parang ito yung panawagan nila sa Iglesia ni Cristo na rally tsaka dun sa rally sa EDSA, no, na hindi kami sasali sa inyo. Wala ka sa buhay ninyo. Kaya nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.